Siguraduhin ninyo lang na ma-impeach nyo si Inday Sara. Dahil kung hindi, babalikan ko kayo! Paulit-ulit pa lang kayo, naninira, nakakagigil na! 125 million? Oh, hindi pa nga natapos sa kuha, nauna pa kayo magreklamo. Mga bobo kayo, mga tanga, wala kayong alam sa batas. Ang tanga-tanga nyo, hindi kayo kuha, napangunahan ng kuha, okay? So kung gusto nyo magsampa ng impeachment kay Sara, please naman, galingan nyo! Sa lahat ng iskinita, sa lahat ng bayan-bayan, lalo na sa mga syudad. And maunlad ngayon sa krimen at sa korupsyon. At lalong dumadami ang mga questionable ng blood control nga at mga ghost project. Kaya maunlad ang Pilipinas. Dahil kaya tinatawag ganyang build better more. Sana yung build better more. So bitter siguro. Mapait na palaya ang kanyang sinasapit ngayon sa buhay ngayon sa loob ng ospital. Last na lang, sir. Sa mga magpapail ng impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte, Siguraduhin ninyo lang na ma-impeach nyo si Inday Sara. Dahil kung hindi, babalikan ko kayo! At wag nyo akong ipanalo sa Kongreso dahil ako ang unang titira sa inyo! Pantay ka lang, kilala mo ang sarili mo! Ubusin ko ang buhok mo! sabi ng mga Marcos vlogger, mas maunlad daw yung Pilipinas ngayon kung nung ikukumpara natin sa pamumuno ni dating Pangulong Duterte. Anong opinion mo dyan? Bangag kasi kayo. Dahil kung totoong maunlad ang Pilipinas, ayon sa tingin nyo, anong nakikita nyo? Puro bato? Darna! Singhot? Naku po! Anong klaseng Pilipino kayo? Wala kayong malasakit sa taong bayan, sa mamamayan. Ha? Bakit nasasabi nyo maunlad? Anong ipapakita nilang contribution sa administrasyon na to? Wala! Puro nakawan sa kaban ng taong bayan. Diba? SSS, PhilHealth, diba? Pati Central Bank, yung insurance ng mga bangko, wala na rin pera. So ano ibig sabihin nun? Yan ba ang unlad? Yung pagnakaw ng pera ng iba't ibang ahensya ng gobyerno? Yun ba ang masasabi nyo maunlad? Anong klaseng Pilipino kayo? Manaliksik kayo bago kayo magsalita. Dahil ang pagbagsak ng Pilipinas, damay din kayo. Kung bangag kayo, tumalo na kayo. Wala kayong kwenta Pilipino. Huwag kayo magsasalita na walang kwenta. Dahil ikaw at ang kanununuan mo, the more kayo nagsasalita at kumakampi sa taong bayan, wala, kumakampi sa mga bangag kayo, wala kayong buhay. Yes. Ma'am, last na po. Sa mga magpapail po ng impeachment complaint laban po kay VP Sara, ano pong opinion nyo doon? Paulit-ulit pa lang kayo, naninira, nakakagigil na! 125 million? Oh, hindi pa nga natapos sa kuha, nauna pa kayo magreklamo. Mga bobo kayo, mga tanga, wala kayong alam sa batas. Ang tanga-tanga nyo, hindi kayo kuha, napangunahan ng kuha, okay? So kung gusto nyo magsampa ng impeachment kay Sara, please naman, galingan nyo. Kailangan sustainable evidence. Pag walang ebidensya, nako, may balik yan. Ihanda nyo na mga sarili nyo sa rihas. Dahil pag hindi nyo napatunayan yan, pakulong na kayo. Dahil wala kayong mga kwentang Pilipino. Hindi kayo dapat kasama namin. Pagtatagumpay ang Pilipinas pag wala kayo, wala kayong mga kwenta. Thank you, ma'am. BBM! 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 Bumaba ka na! Panagutin ka at ikulong ka! Ikaw ang pasimuno! Dahil kung matino kang Pangulo, hindi dapat kami ganito! Hindi kami naghihirap! Hindi bumababa ang mga dignidad namin! Wala kang kwentang Pangulo, bumaba ka na! Magkaroon ka ng iya bago ka tanggalan ng buhay! Ha? Gumawa ka na ng mabuti para sa bayan. BBM, binoto kita. Leader mo ako, volunteer leader. Ha? Ako ngayon nandito sa kalsada. Naghirap. Kasi marami akong leader kasama ko, tagasunod na pinapanalo ka namin. So ito lang pala ang dulot ng
paghihirap namin sa'yo. So ang panawagan namin ngayon, dahil kami nagboto sa'yo, bumaba ka na. Magkaroon ka ng kahiyan sa bawat leader na bumoto sa'yo at mga member. Ha? Thank you. Okay, mga Pilipino walang kwenta. You're not a Filipino. Kung wala kayong tamang ginawa Yes sa po, bansa. thank you ma'am. Balikan na natin kay dating Pangulong Duterte. Sa tingin mo kaya, anong klase itong mga galit kay dating Pangulong Duterte? Kasi kung titingnan naman natin, napakarami talagang may gusto sa pamumuno niya eh. Eh, yung mga galit, mga adik. Mga adik. Mga mandurugas. Mga magnanakaw. Lahat ng mga tiwaling tao, galit kay Duterte. Kay Pangulong Duterte. Bakit hindi sila magagalit? Kinukontra yung mga trabaho nila, yung mga ginagawa nilang mga pagnanakaw sa gobyerno, yung mga pagdadrugs addict nila against sa Pangulong Duterte. Kaya galit sila dun. Pero ilan-ilan lang sila. Mas marami tayong nagmamahal sa Pangulong Duterte. Yung mga galit sa war on drugs, anong masasabi mo? Ayun nga, mga addict, mga puser, mga ano yan, mga kriminal na hindi marunong magpaalaga sa ginawang pamamahala ng ating dating Pangulong Duterte na pinapayapa niya ang Pilipinas at nire-respeto ang bansang Pilipinas dahil sa kanyang competent management system. Sabi ni BBM nung nakaraan, bago ang Pasko, ayon sa sabi niya, mayroon daw big fish na makukulong. Pero nakita natin ng mga nakaraang araw, ang inaristo ay si retired General Pokis. Ano opinion mo doon? Yun nga eh. Sa totoo lang, regarding kay retired General Romeo Pokis, politika po yan eh. Sa totoo lang, walang grounds para arrestuin. Bakit ko nasabi? Yung sinasabing warrant of arrest, paano magkaroon ng warrant of arrest kung sinasagot niya yung kaso? Umating siya ng hearing, sinagot niya yung sedition case na isinampa sa kanya, bakit mo i-issuean ng warrant of arrest? Ang nai-issuean kasi ng warrant of arrest, once na hindi ka umatin ng hearing at tinaguan mo yung kaso, hindi mo hinarap. Pero based to ayon kay General Pokis, sinasagot niya naman ang kaso at umaattend naman siya ng hearing. Bakit siya i-issue ng warrant of arrest? Illegal ang pag-issue ng warrant of arrest kung tutuusin. Yun ay aking opinion. Pangalawa, nakapagtataka lang, meron lang akong question buti nabanggit mo yan tungkol kay General Pokis. Paano nalaman ang kanyang paglabas ng bansa at yung pagbalik niya? Paano nalaman yun? Na siya ay lumabas ng bansa, tapos dumating siya ng Pilipinas, alam na alam, at may mga nakaabang ng media. Ano po ba ito? Anong nangyari dito? Anong sitwasyon ito? At saka isa pa, correction please sa ating mga arresting officer na nag-serve ng warrant of arrest kay General Pokis. Ito po'y against din sa Code of Ethics. Bakit ko nasabi na naman? Hindi naman po kriminal si General Pokis. Kung tutusin po, siya ay naglingkod sa ating bayan ng buong katapatan, ng buong pagmamahal sa ating bayan at mamayan. During that time na siya ay sundalo, wala naman po siya naging kaso para itrato na isang kriminal. Kasi para sa akin po, hindi po dapat siya pinusasan dahil hindi naman po siya nagre-resist at hindi din naman po siya nagre-reklamo na siya iharap sa kanyang kaso. Bakit po siya pinusasan? Bakit? Ba't kailangan pong pusasan? Hindi po dapat pinupusasan, lalo na at alam naman po natin na isa siyang dating sundalo na mataas na opisyal ng ating sandatahang lakas. Bakit kailangan pusasan ang isang General Romeo Pokis na hindi naman po natin maikukonsider na marahas na tao? Hindi naman po natin makukonsider na kriminal na tao. Kumbaga, kinakasuhan pa lang, pero bakit parang kriminal na kagad kung itrato? Kasi yung pagposa sa kanya, ako bilang isang mamayang Pilipino, ay nasasaktan na ang nakikita kong kapwa Pilipino na isa nating dating bayani ng sandatahang lakas ng bansang Pilipinas, makita mong pinoprosasan. Hindi po siya marahas na tao. Hindi po siya nagre-resist. So, huwag niyo akong anuhin. Wala pong ganun. Kusang loob po siyang sumasama.
na hindi naman siya kailangang pusasan. Ano po ba ang dahilan? Bakit pinusasan? Ako na ngayon ang nagkaroon question, di ba? Ang ganda eh. Bakit nga po ba ganun? Kasi kung sa akin pananaw, against sa Code of Ethics din yun. Bakit mo pupusasan ng isang dating mataas na opisyal ng sandatahang lakas ng Pilipinas na hindi naman kriminal at hindi pa convicted? Hindi pa siya convicted at ang isinasampang kaso sa kanya ay malayo sa katotohanan, sedisyon. Wala naman po siyang sedisyon ginawa. Ito po ay isang pamumulitika. Ito po ay isang pananakot o pananakal ng ating karapatan sa freedom of speech. Binayolate po ng mga kapulisan ang Bill of Rights Article 3 ng ating batas. Bill of Rights po. Labag po sa batas, yun nangyari kay retired General Romeo Pocis. At hindi magandang tignan na ang isang bayaning general ay makita mong pinoposasan na hindi naman matatawag o maikukonsider na isang marahas. Hindi po siya kriminal para pusasan. Yan po ay malaking insulto sa ating sandatahang lakas ng bansang Pilipinas. Pero ano yung opinion mo? Kasi sabi ni BBM, meron daw big fish eh. Tapos, ang napusasan or nilabasan ng warrant eh, 'di ba, si retired General Romeo Pocis nga. Samantalang yung mga nangurakot napakarami. Ang opinion ko nga dyan, dahil di ba isa sa advokasya nitong si General Romeo Pocis ay labanan ang korupsyon. Kaya yan ay kulay politika. Ikulong yan kasi nilalabanan tayo niyan. Tayong mga magnanakaw. Ikulong yan. In kaso hindi naman maikukulong dahil wala namang grounds. At hindi pa siya dapat ikulong dahil maghihiring pa yan. Yung kaso hindi tinatakbuhan ni General Pocis, haharapin ni General Pocis ang kasong isinasampa sa kanya. Kaya no needed warrant of arrest. Haharap, hindi nagtatago. Pinatawag sa Senate, nag-hearing, umattend, nagbigay ng position paper, counter affidavit, laban dun sa sedition case. Lahat ng mga legal document, in-apply nila. Kaya ang ginagawa nitong mga magnanakaw, na totoong magnanakaw, eh, ang ipinakukulong, yung mga advocates ng korupsyon. Si General Pocis po, for the information of public people, siya po ang advokasya po ni retired Major General Romeo Pocis ay korupsyon. Anti-corruption po yan. Ngayon, anti-corruption siya. Sino tinatamaan dito? Yung mga kurakot, yung mga buhaya. Kaya sila ang nagkakaso dyan. Kaya, instead na yung malaking buhaya, o malaking fish daw, big fish, iyan yung pinapakitang big fish ngayon. Yung mga tunay na lumalaban, laban sa korupsyon, yun ang ikinukulong nila, o yun ang ikukulong nila. Kaya, walang big fish po ditong makikita. Dahil ang big fish po, question mark, napakalaki po niyan. Napakalaki po ng big fish na yan. Kaya lahat ng mga, tingnan nyo, nasa si Diskaya, witness po yan kung tutusin. Nasa, nakakulong na. Diba? Si Cabral, pinatay-patayan nila. Kunyari, patay na, pero tumakas na yan. O, opinion ko po yun, ha? O, tapos, marami pa. O, si General Gutesa, nasa na? Si Master Sergeant Gutesa, nasaan na? Isa pa yan. Nasaan na yan? O, questionin natin ngayon yan. Nasaan si si Sergeant Gutesa? Marami na palang mga buwan na rin na nakakaraan, nagbigla na lamang hindi na lumalabas si Sergeant Gutesa nga. Hindi na rin natin nakikita kung ano yung update. Ano na nangyari? Ano yung opinion mo kaya? Nasaan na kaya siya ngayon? Ang opinion ko dyan, kasi si Sergeant Gutesa ang isa sa may pinakamalaking nalalaman. Hindi po kasi siya hindi po kasi siya hearsay. Siya po ay merong personal knowledge. Kapag ikaw ay isang may personal knowledge, credible ka po na mag-witness. Kasi may personal knowledge ka. Kaya si Master Sergeant Gutesa, sa aking pananaw, bakit nawawala? Tinago na po nila yan. Ang tanong, sana nga po tinago lang.
sana buhay. Yun na lamang po yun. Politika din po yan. Under Marcos admin, sa tingin mo, mapapanagot kaya yung pinakaulo, yung sinasabi natin na big fish, na kumaga yung mastermind dyan sa mga corruption na yan? Sa tingin mo, mapapanagot? Hindi mapapanagot yan during the term of BBM. Hindi. Malabong mapanagot yan. Hindi mapapanagot. Honestly speaking, for my own opinion, hindi po mapapanagot ang pinaka-big piece. Dahil ang pinaka-big piece po yun po yung pinaka-big problem natin ngayon sa ating bansa. Kaya yun po ang magpoprotekta na hindi mapanagot yung pinaka-big piece. Dahil yung pinaka-big piece, yun po talaga ang nagpoprotekta para wag lumibas yung pinaka-big piece. Yan po mga iba na yan, mga small piece po yan. Yung pinaka-big, yung mastermind, hindi po yan mapapanagot during the term of PBBM. Di ba? Sorry to say. Opinion mo sa yun nga, napakaraming ibinulgar ni Ko. Tapos ngayon, hindi na rin natin, parang tahimik na rin. Ano ganun na lang? Pinapatay nga kasi nila yung issue. Tignan mo, biglang nagkaroon ng issue kay General Pokis, na-divert yung mga tao, di ba? Nawala sa sirkulasyon, nawala sa flood control, napunta tayo kay General Pokis. Napunta muna tayo kay Cabral, tapos napunta tayo kay General Pokis. Puro ganun na lang ang mangyayari dyan, paikot-ikot na lang na sistema yan. Pero yung tunay na pangyayari na gusto nating madiskubre kung sino talaga yung BPs, hindi po lalabas yan. Papaikutin lang po nila ng papaikutin yan unless magkaroon po ng isang tunay na pagbabago. Yun lamang po ang pag-asa natin, yung God intervention na lang po ang kailangan natin dyan. Yun po ang dyan. Tahimik na rin ngayon sa Blue Ribbon Committee. Wala na, di ba? Kita mo naman, wala na. So, yun na lang, ganun na lang yung sinabi mo nga, paikot-ikot na lang. Tapos, hanggang sa matapos tong termino na to. Wala na po yan. Yung mga investigasyon na yan, pagsasayang na lang po ng oras yan, formality na lang yan para kunyari iniimbestigahan. Pero at the end of the point, wala pong mangyayaring magaganap na paghuli o pagpapanagot. Ultimo nga yung mga small fish, hindi nga mapanagot eh. So, si Diskaya lang. Yun lang, hanggang kay Diskaya yan, hanggang kay Saldico. Si Saldico malabo pa. Malabo pa nga dahil nasa labas ng bansa. Kaya, ang mangyayari lang dyan talaga, close case without justice. Okay. So, ini-opinion mo dun sa, di ba, yung mga inappoint nitong ating Pangulo doon sa ICI, isa-isa nang nag-aalisan. Napakarami na nang umalis eh. Halos ilan na lang natitira. Ano opinion mo doon? Ang opinion ko dyan, dahil wala naman talaga sila mahuhuling big piece. Dahil mismo yung nagmamaniobra sa kanila, yun ang big piece. Kaya hindi talaga. Kahit ako naman, kung halimbawa, kaya lang naman sila tumanggap niyang pwesto na yan, alam mo kung pera po yan, pera. Kaya lang, ang hirap pong magsinungaling sa isang katotohanan, lalo na po kung ang apitado ay ang bayan at mamayan. Makukonsensya at makukonsensya ka. Lalo na nga po, nakita nila yung pagkamatay ng isang dating senador, di ba? Yung namatay si Senator, gano'n na po, hindi ko na po pangalanan. Nung mamatay po, katakot-takot na bus ang ginawa ng social media. Halos natuwa ang lahat, halos nagpalakpakan, halos nagbunyi. Meron pa nga akong nabalitaan sa parte ng isang probinsya, huwag na rin natin banggitin. Nagpalitsyon pa. Dahil sa kamatayan ng isang senador na yan. Nagpalitsyon, nagpakain. Dahil natuwa, sa sobrang tuwa niya, nagpakain siya. O tignan nyo, namatay ka ng pinagtatawanan, namatay ka ng walang dangal. Di ba? Nadala niya ba yung kurakot niya? Wala. Pag-aawayan pa ng naiwan yun. Mag-aaway-aaway yun dahil ang laking pera nun. Hindi yung basta milyon, bilyon yun. Kung ikaw ang isa sa tagapagmana, puta, hati-hatiin yun. Meron dyan mag-i-interest na, ba't kita bibigyan? Di ba? Mag-aaway-aaway pa, ugat pa ng kamatayan. Okay. So, noong mga nakaraan kasi, alam naman natin merong isang pumanaw na isang congressman. Tapos, makita natin sa mga post ng media, ng mga local vlogger, kumbaga, yung reaction ng tao is tumatawa. Sabi nga nila, Congressman ba yan o senador? yung congressman. Tapos yun nga, sabi nila, wag na i-bash, ganyan. Sa tingin mo, bakit kaya ganun ang naging reaksyon ng sambayan ng Pilipino na tumatawa ho sila at natutuwa sila na pumanaw itong isang congressman na ito?
Yung congressman na yan, kaya sila tumatawa. Masaya sila kasi itong congressman na to, kurakot. Itong congressman na ito ay isa sa mga nagpapahirap ng bansang Pilipinas. Kaya pinagtawanan nila. At natuwa sila dahil nga nakita nila na ang Diyos talaga ay nagbibigay ng paiwatig na itong ating mga politician ay tumigil na sa pangungurakot. Dahil kapag sila'y namatay, pagtatawanan lang sila. Yan ang masaklap sa lahat. Yung namatay ka nang wala kang dangal. You are dead without honor. Nakakahiya, nakakaawa. Ang kawawa dito yung buhay, yung pamilya. Isipin mo, ikaw, tatay mo yan, o ano mo yan, kapatid mo yan, o ano mo yan, kaibigan, kamag-anak. Isipin mo, pagtatawanan, patay na nga. Di ba dapat, supposed to be, ang nature ng mga Pilipino, maaway ng Pilipino eh. Lalo pag usaping patay. Pero pansinin nyo itong namatay na congressman na to. Pinagtawanan, nagbunyi pa. Kasi nga, hindi po siya nagtanim sa bayan at mamayan ng kabutihan. Hindi po siya, maaaring meron din siya nagtanim ng mga kabutihan, pero mas marami yung pagnanakaw at pagsisinungaling. At higit sa lahat, yung ginawa nilang Quadcom investigation kasi, dun po talaga nakita yung mga tunay na mga kulay ng mga politician nating congressman. Kaya kapag sila'y namatay, na nakita ng publiko na sila'y paliwas sa katotohanan at pinag-iinitan yung mga Duterte, nagagalit ang politiko, ang mga mamayan doon sa politiko na yun. Kaya pag namatay yun, tandaan nila kasi na-Quadcom eh. Kumbaga, nakatatak na sa mga tao yung politiko na yan, gago. Kaya pag namatay, pinagtatawanan. Kaya nga yan po ay isang babala ng Diyos na tigilan na nila. Ang dapat ngayon gawin ng ating mga politiko, paunlarin ang ating bansang Pilipinas. Baguhin ang antas ng pamumuhay ng ating mga mamamayang may hirap na Pilipino. Dapat nagsindi tayo ng ano. Isa lang naman. Tapos, ano pa? Tuloy. Yun ang ano ko dyan, ang masasabi ko dyan. Kaya, kung gusto mong mamatay ka ng may dangal o may honor, gayahin mo sila Senator Marcoleta, sila Senator Bongo, sila Senator Ronald Bato de la Rosa. Yung mga yan, pag namatay, maraming malulungkot, maraming maghihinagpis, at maraming makikiramay. Bro, sa tingin mo sa 2028, sino ang pinakamalakas na magiging kalaban? Or sino yung malakas na magiging kalaban lang ni Inday Sara Duterte? Wala. Usapang tulpo. Wala rin, kahit tulpo, wala. Okay, tanong ko lang sa'yo. Dati kasi idol ko si Senador Rapi Tulfo. Dati yun, hindi pa siya senador. Kasi ang akala ko noon, talagang, ito, pag ito naging senador, kumbaga, naayos. magiging okay ito. Kumbaga, kasi nakita naman natin yung tapang niya sa social media, di ba? Hindi, sa kanyang programa. Sa programa niya. Matapang talaga siya. Pero anong opinion mo makatao. ngayon? Makatao siya. Pero ngayong senador na siya at nakita naman natin napakalawak ng korupsyon, ano yung opinion mo? Nga, sa aking opinion, pumalaot na siya sa bulok na sistema ng politika. Pasok na siya sa banga. Kumbaga, kung ano yung sistemang bulok, inaayunan niya na ngayon. Na dati kinokontra niya. Ngayon, inaayunan niya. Ang tanong, bakit niya inaayunan? Siyempre, namamantikaan na rin. Ngayon, nabago ang kanyang prinsipyo kasi nga, nakasama na siya dun sa mga politiko na bulok ang pamamalakad. Kaya siya tumahimik. Kasi kung talaga siya'y nasa puso niya o advokasya niya ang justice o ang katarungan para sa mga mahihirap na mamayang Pilipino, hindi siya magsasawalang kibo sa mga trilyon-trilyon na mga pagnanakaw. Wala siyang kibo dito sa mga mali-maleta, wala siyang kibo sa ano, di ba? Kumbaga, inaayunan niya na kasi isa na rin siya napasama na rin sa lumang sistema, na bulok na sistema. Kaya wala na tayong aasahan dyan, bro. Kumbaga, Tulfo is belong to them, not belong to the people. Okay. Ulitin ko lang. Nakita naman natin napakalaki ng korupsyon ngayon, di ba? Talagang malawak ito, trillion ito eh.
Pero, tanong ko sa'yo, dati ba naging idol mo rin si Idol Rapi? Oo naman. Naging idol ko siya dahil yung pagbibigay niya ng mga katarungan sa mga minamaltrato, sa mga inaapi, sa mga less fortunate people. Okay. Nakikita ko naman nagpa-public service talaga siya. Pero that is during that time na hindi pa siya politician. Pero ngayon nang napalaot na siya sa political system of Philippines, medyo nabago na siya, kumbaga nag-iba na. Nawala na yung kanyang tapang, nawala yung kanyang paninindigan na ipaglalaban ang mga naaapi. Nasaan na yun? Kasi tayo, itong Ghost Project na to, itong malaking anomalya na trilyon-trilyon, mga itong mga mali-maliit ang pera, tayo pong mga inaapi dito, tayong mga mahihirap, nasaan ang tulpo? Di ba, yan ay advokasya niya, walang maaapi, basta may tulpo. Di ba? Kakampi namin ang mga naaapi. Kakampi kami ng naaapi. Di ba? Ganun ang prinsipyo nila. O ngayon, dito sa mga pagnanakaw na malaking halaga, bilyon-bilyon, trilyon-trilyon, hindi siya kumikibo. Di hinahayaan niya tayong maapi. Tayo kasi sa alam niyo mga kaibigan, itong mga pagnanakaw ng mga politician natin, itong pangungurakot na ito, tayo po talaga ang tunay na apektado dito. Tayong mga mahirap na mamayang Pilipino. Kasi tayo yung walang financial capacity to provide our daily needs. Kung mataas na ang bilihin, kung mataas na ang bayarin sa kuryente, kung mataas na ang bayarin sa tubig, tayo po ang patuloy na maghihirap at maghihirap. Okay. Kapag tinawag kang public servant, kapag isa kang politician, for code of ethic na to, papasok na natin dito yung code of ethic. Hindi po dapat nagkakaroon ng bonus kung tutuusin. Alisin ang tradisyon. Tradisyon kasi yan Tradisyon ng mga politiko yan na congressman o senador na merong bonus. Pero dapat po yan wala. Kasi pag ikaw ay tinawag na public servant, you are serve the people free. You are serving the people not because of money. You are serving the people because for humanity. Yun po yun. Kaya dapat dito ay mawala ang tinatawag na tradisyong bonus. Hindi po dapat nagkakaroon sila ng bonus. Yan 2 million sa bawat congressman na makakatanggap ng bonus. Ang laking halaga po niyan para sa pagde-develop ng ating bansa. Nakakagalit yung 2 million bonus na yan. Kasi bakit kamo? Yan, dapat yan against the code of ethics. Bakit? You are public servant, you are paid by the people. You are not entitled for bonus because bonus, pag sinabing bonus, yan yung mga paglilingkod mo, yung pagtatrabaho mo. Nagtrabaho ka, yan yung tinatawag na loyalty. Kaya binibigyan ka ng bonus dahil loyal ka sa kumpanya. Pero pagdating sa public servant o service, hindi dapat binibigyan ng bonus yan dahil ginawa mo ang isang bagay not because of money, because of humanity. The real essence of public servant is for humanity, not for money. Yun po yun. Kaya wala po dapat abolish ang bonus tradisyon na yan. At kung totoong meron talagang bonus na 2,000, alisin na po yan. 2 million, alisin na po yan. Yung 2 million na bawat congressman, ilan sila? Ilan yung congressman na yan? 300 plus. 300 plus o 200 plus? Isipin mo yung dami na yun sa tig 2 million yan. Dapat sa development ng ating bansa, ginagamit yung bonus nila na yan. Huwag na nilang kunin yan for delikadesa at for code of ethics. An ethical manner, kapag isa kang public servant, natatanggap ka ng bonus. Wala pong esensya ang kanilang ginagawang serbisyo kung sila'y babayaran o bibigyan ng bonus na 2 million. Ibigay na lang po yan sa proyekto na makakatulong sa pagpapaunlad ng ating bansa. Yan ay isang dahilan kung bakit mahirap ang ating bansa. Isipin mo, 200 plus na congressman, tigto 2 million, magkano million yan? Ang laki. Kung napunta kaya yan sa isang pabrika, ilang pabrika sa bawat region, magtatayo ka ng pabrika, maraming mga Pilipino magkakatrabaho. Makikinabang ang mga mamayang Pilipino. Doon nyo dalhin ang mga sobrang pera, huwag nyo kurakutin. Kaya yung bonus na yan, tradisyon kasi yan bro Politician yan, sa politika, may mga tradisyon yan Alisin na po yan. Walang bonus. Public servant is free, not for money.
for humanity. Boss, nasa House of Representative, harap po tayo. And patuloy po mga boss na ginaganap ang signature campaign for Tatay Digong. And makikita nyo naman mga boss, and patuloy po na dumarating yung mga kababayan natin to support kay dating Pangulong Rodrigo Duterte mga boss. Ayan po. Patuloy po mga boss na dumarating, no? Yung mga senior ho natin, maraming salamat po sa mga senior po natin na pumipirma to support kay dating Pangulong Duterte. Yan mga boss. Hello ma'am. Mag-interview tayo mga boss. Sa tabi mo. Salamat po, ma'am. Oh, thank you, sir. Tanong tayo mamaya. Hi sir. Ay, si sir, gusto ko yan. Ay, tama lang yan. Ayan mga kababayan, patuloy po. Ayan mga kababayan. Salamat sir. Andyan lang yung kanina eh, dyan sa unahan sir. Ma'am, si Sir Placido. Hoy! Sir Placido. Hanap po. Hanap siya. Ayan, alaga sir, alaga sir. Baka nagpapahinga. Dito. Sir, hanap si Sir Placido. Yan sila ma'am, mga boss. Dapat ka naman interview. Ikaw malakas ka mag-ano ng interview. Kasi Po kayo? ayan tayo na. Matatag po tay. Sir. Sir, okay lang ba matanong kita? Okay na. Thank you, sir. Ayaw ni sir. Dito tayo kila ma'am. Yung iba kasi ayaw magpa-interview, nahiya mga kababayan. Nire-respeto natin yan pag ayaw magpa-interview. Pipicturean ko. Nandiyo pa si Ramil. Ano yan? Masugit kong... Abay! Okay. Ma'am! Dito. Interviewin natin. Mga senior po natin mga kababayan. Okay. Tatlong beses. Duterte! Okay. Ma'am! Sige. 1, 2, go! Duterte! Hindi kayo interviewin. Okay lang ma'am, interview. Bakit po hanggang ngayon? Bakit hanggang ngayon suportado po ninyo si Tatay Digong? PRRD. Kasi, ito yung palakad niya noon. Ngayon, Wala. Salamat ma'am. Ma'am. Antay na lang namin pauwi. Ma'am, bakit po hanggang ngayon suportado nyo pa rin po si Tatay Digong? Kasi mabait sa alaga si Digong. Mabait si Duterte. At napatikil niya yung... Paano yan, ma'am? Ang sabi ng mga pastor niya, marami na kung pinatay si dating Pangulo. Dapat lang yan. Kasi pinatay naman, dapat lang patayin. Hindi siya pumatay. Hindi pinapatay. Basta sa mga gawain na patigil. Oo. Nawala nun yung mga adik. Grabe yun. Lalo na siya nagbabalikan na naman. Lalo na sa adik. Ito lang makita namin sa video yan. Opo.
Ay, salamat po sa inyo mga ma'am. Ingat po kayo. Mga ano na po natin mga kababayan. Yun ang totoong nakakaalam sa totoong sitwasyon ng bansa po natin. Hindi yung mga kabataan na sa UP. Maraming salamat po.